Ay siya, magandang araw po, maayong adlaw sa tanan, sa mga kapwa natin na mga OFWs. Ah, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung saan mang mga kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho din na katulad ko na namasukan po na OFW, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po tuloy-tuloy po ang inyong suporta sa ating YouTube channel at marami pong salamat sa inyong walang sawa na pagsuporta talaga, ha. Dahil nakakatuwa kasi hindi nyo ko iniwan, ha. Salamat talaga. Pasalamatan muna. Itong yung naging ano, ha. Mayroong mga bago nagko-comment, so idagdag natin sila. Tapos di balik kung mag-ubos tayo ng mga ilang minuto sa ating mga shoutout. Ang importante, mabanggit ang mga pangalan na napaka bait ninyo talaga sa ating YouTube channel, na hindi nyo talaga ako iniwanan dito sa ating laban, krusada sa ating gobyerno sa Pilipinas. Siguro, titigil na lang ako dito sa pagbablog kapag maayos na tong maayos na tong Pilipinas, na di na magulo, di na kagaya ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos na super gulo. Tigil na ako. Gusto ko sana makarating itong 100,000, pero pag naayos itong bansa natin, halimbawa si VP Sara na ang uupo, o kaya kung sino man, naayusin talaga, na hindi kagaya ngayon na left and right ang mga korupsyon. So di mo na ako titigil hanggat nga maayos ito. Tsaka na ako mag-isip talaga, titigil na ako. Di bali, hindi ako makabot ng 100,000. Although, mangilan-ilan na lang din ang mangilan-ilan. So, bubunuin ko pa ng mga 7,000 pang bubunuin ko mga subscriber bago ko makarating ng 100,000. Gusto ko rin marating, kaya lang. Hindi ko lang alam kung kailan o kailan natin marating yan. Ano lang tayo, dasal-dasal lang tayo, no? Sana marating natin yan. Okay, shout out muna. Unahan ko kayo sa daldal ko. Shout out muna tayo dito kay siyempre diyan sa Patiros, kay Ma'am Pauman DJ. Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Merlin Sagario, maraming salamat po sa inyo diyan. Kay ito bago ko tong na-encounter na to, si Ma'am Bernardita de las Alas, Florida, USA to. Evelyn Villar, Iloilo City. Ay, kumusta taga Iloilo City? Gusto ko rin makadaan dyan, no? Someday, makabisita rin ako ng Iloilo City. Kasi pangarap ko rin makapunta ng Iloilo. Kay Ma'am Ginny Cinco, ingat po kayo, ma'am, ha. Kay Matilda Ruiz, lagi ko tong na-encounter sa aking comment section. Taga Ubay, Bohol to. Kababayan ko to. Taga Ubay siya. Ako, ma'am, taga Pilar ako. Kay Ma'am Matilda Ruiz, ingat po kayo dyan sa Bohol. Kay Ma'am Merlin H, California. Wow, nagpa-Amerika tayo ulit. Dito kay Ma'am Evelyn Villarde, California ulit. Kapitbahay ba kayo dito, ma'am? Hindi, siguro, no? Kasi ang laki-laki ng state ng California, no? Ingat po kayo dyan sa California, USA. Kay Sir Agapito Laswe. Sa ating nabanggit na mga pangalan, maraming salamat ulit sa inyo, kasi kayo po talaga ang nagbibigay sa akin ng lakas loob minsan pag hinahanap, ayaw ko na mag-vlog, kaya kasi nga minsan sa ating trabaho, sa ating kapwa natin mga OFW, di ba, naintindihan ninyo na minsan gipit tayo sa oras, pero hindi ko talaga kaya na magbasa lang ko, nanood lang ko sa mga video, lalo na sa mga news sa atin, nanood ko sa video, sabi ko, hindi ko kaya to, na parang ganun lang ng bibig ko, parang hindi pwede na manahimik tayo nito sa panahon ngayon, kasi tayo ang agrebyado nga nito. Lagi ko sinasabi, agrebyado tayo ngayon sa ating gobyerno na walang pakialam. Sinisisi pa nito lagi, panahon pa ni dating Pangulong Duterte daw. Yan naman lagi eh. Okay. Ito, sino nakapanood sa pagpunta ni VP Sara doon sa budget hearing niya sa Office of Vice President? Pumunta to siya nung nakarang araw. So ngayon lang ako nakareact kasi iba kasi yung atmosphere doon ngayon eh. Nung panahon last year, iba ang kanila noon, kasi parang kuyog sila noon para si VP Sara mapa-impeach. Nubati nga yung time na yon. So ito ngayon, ibang atmosphere ngayon. Itong si Swansing. Ito yung congressman ng Nueva Ecija, at saka ito yung nag-sponsor kay VP Sara, itong
ano bang apelyido to? Mamaya imano natin yung apelyido na yun. Bagitin ko lang ulit itong congressman. Ito si Congresswoman Swansing. Ang ganda ng pag-welcome ni VP Sara. VIP na VIP ang dating. Although si VP Sara hindi naman ganun eh. Na ayaw niya yung VIP talaga pagdating doon. Boom! Talagang anuhin siya sa mga ganyan. Pero ang kagandahan lang nito ni VP Sara, ang tapang talaga ha. Matapang talaga to siya kasi mag-isa lang pumunta sa House of Representatives para umattend siya sa hearing dito sa kanyang budget na kanyang hiningi sa gobyerno, siyempre. So, ito yung ipasok natin tong video na to ni Swansing na panay Her Excellency. Noon, hindi ko narinig ng ganyan ang House of Representatives. Bakit kaya ngayon iba to? Sige, pasok ko muna yung video. Her Excellency Sara Zimmerman Duterte, to our House members present here today, to the members of the Committee on Appropriations, to our partners in the civil society organizations, and to all of the guests present here today, good morning. Today, we deliberate on the proposed budget of the Office of the Vice President for fiscal year 2026. We are grateful that present here today to present the proposed budget is no less than the Vice President herself. Thank you very much, Madam Vice President, Your Excellency. Thank you very much for being here today. O diba? Iba siya. Iba tong si Congressman Swansing na nag-welcome itong sa hearing nila na may ganun pa sa kamay niya na parang niya na salamat talaga ma'am na ikaw mismo ang personal na pumunta dito. Kasi pwede naman yan na ang staff lang ni VP Sara ang pupunta doon para matanong lang yung kanilang budget. So mismo si VP Sara ang personal na pumunta doon. Gagaya last year, siya naman ang pumunta doon. Pero ang kaibahan kasi, yung pag-welcome noon kaysa ngayon. Ito kasi ngayon, ibang-iba yung pag-welcome pa lang ni VP Sara. Sabi ko kanina ba, VIP na VIP ang dating. Talagang yung respeto nitong mga tao na to ngayon, na grupo na bago, iba kaysa noon na. Dati kasi parang mga balasubas lahat eh. Yung panahon ni Chua, panahon ni Kimbo, panahon ni itong si Franz Castro, yung makakaliwang grupo, sila ni Raul Manuel, si Brusas, yung mga grupo nila doon na talagang, di ba mayroong ng stick to the plan, yung sinasabi ni Kimbo noon. So ito ngayon iba. So maya-maya ipakilala yung lalaki ngayon, yun ang nag-sponsor ni VP Sara na sa kanyang budget. Noon kasi ang nag-sponsor kay VP Sara itong si Adyong. At doon si Adyong, doon na rin biglang biglang nag-iba yung ruta ni Adyong noon. Sumanib doon sa mga tao na yon. Kaya si VP Sara noon, parang lahat na doon, pagpasok pa lang ni VP Sara doon, para sa Bisaya, parang lapinig na ba? So ngayon pa lang nakikita naman natin dito sa Swansing kung anong pinagsasabi nito na ang ganda na may ganun pa siya. So, pasalamat kami ma'am na ikaw mismo ang pumunta dito sa amin. Ganito, makakaprofesional ang mga tao. Kahit mamaya may idagdag sila dyan eh. Sige, ituloy lang natin yung pagpanood sa video na to. Today, we deliberate on the proposed allocation of 902.895 million pesos for the Office of the Vice President under the fiscal year 2026 National Expenditure Program. The Office of the Vice President as the second highest position in the land. Wow, the second highest position in the land. Noon, hindi mo marinig yun. Ito si Congresswoman Swansing, nabanggit niya yan. At kita sa kanyang pagbumuka na maaliwalas, hindi ba plastic ba? Na kapag nandoon kasi, lalo si Kimbo dati, kapag salamin ng ganyan na may pabulong-bulong pa. At ito tandaan natin to si VP Sara, makikita ninyo to na walang kasama to siya. Wala bang kasama na magbulong-bulong pa dyan kung okay may mga binabasa. Ito, si VP Sara, solo flight na pumunta para sa kanyang budget hearing. Ito, matindi talaga to. Kapag ganito ang leader natin, makikita natin kung gaano katibay. Marami dito, baon. Kasi, doon pa lang, kapag may makakasama ka, may magre-remind sa'yo, mga ganyan pa. Mami, dito, mga ganito. Pero si VP Sara, nakikita natin to, wala siyang kasama dito. Wala nagbulong-bulungan. Abogada to, pero
yung maraming abogado dyan, pag nasa mga hearing, mga ano dyan, may mga taga-bulong ba yan? Pero si VP Sara, tingnan nyo, wala. As in, solo flight. Ganito siya, katindi, pupunta sa mga laban na handang-handa talaga. Ito yung magandang presidente. bears a mandate of national importance and a responsibility that extends to all Filipinos. It is therefore incumbent upon this committee to review with utmost care how this proposed budget sustains the office's mandates, supports its ongoing programs, and aligns with the priorities of the government as reflected in the President's 8-point socio-economic agenda in the Philippine Development Plan. In this spirit, we shall proceed with the deliberations. But before I yield the floor to Her Excellency Vice President Sara Zimmerman Duterte, I would first like to recognize the Vice Chairperson of the Committee on Appropriations who will be sponsoring the budget of the Office of the Vice President, the Honorable Vice Chairperson Jose Pepito Alvarez. O di ba, napaka-professional niya ha. Ito sa totoo lang ha, sabihin ko sa inyo, ito si Swansea na i-vlog ko to one time. Hindi ko nagustuhan yung estilo niya doon kasi yung mga insertion doon tapos parang hindi siya preparado na magsalita doon o kaya yung pagdating pa lang sa NEP doon pa lang na sila ni Sandro Marcos noon nasa nasa video yun tapos nandun pa si Martin Romualdez doon tapos hindi siya makasagot-sagot dito sa ibang mga congressman. So inis ako doon sa kanya pero ito ngayon ay nako binawi niya yung inis ko sa kanya. Saludo ako dito kay Swansea, kay Congresswoman Swansea. At ito na, umulit na naman siya ng gano'n na parang talaga niya na salamat talaga sa pagrespeto niya sa amin. Kaya ang pagrespeto ni VP Sara sa House of Representatives na to, time na to, binigay rin sa Vice Presidente na kami rin magbigay-pugay rin kami sa inyo. Mapapasa natin eh. Yung mga ganyan ba na hindi talaga balasubas ang mga pagka nabisitahan sila sa Vice Presidente. Siya na mismo nagsabi the second highest position sa lupang ito. Ayon. Thank you, Chair. Good morning, ma'am. To clear the air, opening statement is last Friday, hindi po si Vice President Sara Duterte ang no-show. Ako po ang nag-request para i-defer kasi schedule ko kaagad ng Tuesday today at 9 o'clock. Kaya nandito tayo ngayon to deliberate on the budget request of the Office of the Vice President. So hindi po, wala pong speculation na no-show si Madam Sara, Vice President Sara Duterte noong Friday. Ako po ang nag-request na para i-defer. Ayun. So the air is now clear. I'd like to ask Her Excellency, Madam Vice President, to make her presentation. Ganyan dapat ang congressman. Hindi yung pinapahamak niya yung VP Sara kasi siya mismo pala nag-abisa na huwag ka munang pupunta. Tuesday ka na pupunta. Noong last week yun. So, Friday, mga isang linggo before, bago yun ang hearing na yun, siya mismo nagsabi na huwag ka munang pupunta, ma'am. Inamin niya kailan binalita to. Napanood niyo yung balita na yun na 24 oras yata, napanood ko yun. Na sinabi na no show na naman itong si Vice Presidente sa kanyang hinihinging budget. Yun? Naibalita yun. Sinakyan niya sa ibang mga vlogger, mga against sa mga Duterte, yun yung show na naman daw. So, nagpaliwanag itong si Congressman. Kalimutan ko na naman ang apelyido niya. So, yun, humingi na paumanhin. Ganyan. So, iba nga, di ba ngayon? Iba ang nila ngayon sa pakikitungo sa VP Sara. Dahil noon kasi, ang mentalidad ng mga congressman i-impeach nila ang Vice Presidente. Hanapan natin ng butas to. Ito ngayon, hindi ko nakikita na gano'n na naghahanap sila ng butas dito sa ating Vice Presidente. Matiwasay ang kanilang pakikitungo, vice versa. Kasi ikaw ba naman bumisita yung Vice Presidente ron tapos balagbag ka magtanong, di balagbag din yung bisita mo. Puntahan,
Kahit ka saan magpunta, kung balagbag yung mag-ano sa'yo, may magtanong sa'yo ng balagbag, di ba, anong gagawin mo? Tatawa-tawa ka, balagbagin mo din. Yan ang sinasabi ni VP Sara eh. Maayos naman kasi nakikitungo sa kanya, di maayos din siya. Di ba? Ito mga dalawang congressman, si Swansing at saka yung isa. Honorable Congresswoman Swansing, I do not have an opening remarks. We'll just proceed to the presentation prepared by the Office of the Vice President. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. COMSEC, please play the presentation of the Office of the Vice President. O di ba? Ang ganda ng ano nila. Itong pag presentation dito sa yung presentation na sinasabi, yung mga gagawin sa Vice Presidente, opisina ng OVP. Yun yung sinasabi na presentation. Yung mga video na yon, kung ano mga ginagawa nila o ano nang nagawa. So may gusto kong gawa ng reaction din sa next vlog na natin anuhin yon. Gawan ko ng reaction yon, yung mga ginagawa ng OVP natin. Kung makikita natin doon na napahanga ako doon sa ganda ng kanyang mga nagawa talaga. At saka yung plano pa lang. Mayroong karugtong ho yun. So dito lang kasi ang gusto kong mag-react din nito kasi iba nga talaga eh. Kasi noon, pag nakikita natin ang mga hearing nila noon, ni panahon nito ni Joel Chua, kakaiba talaga ang kanilang ang pakikitong kay VP Sara. Gusto nila ba lang kuyugin talaga? Para bang ang respeto nila kay VP Sara noon as in zero talaga. Lalo itong mga kaliwang grupo. Itong si Castro. Shout out pala kay si Castro. Ano nangyari ito? Di pa ito nakulong, no? So sana mabalitaan natin to na makukulong na. May may kaso to na nakaano pa lang sa Court of Appeal eh. Naka-standby pa lang doon Pero to siya, convicted na to. So di pa to bumuka tong kaso niya ngayon. So sana bumuka na to kasi isa pa wala na siya sa House of Representatives ngayon, di na siya congresswoman sa kanyang party list. So sana bumuka na to. So yun ang naalala ko noon na sobra talagang garapalan ang ginagawa nila kay VP Sara doon. At doon ako nagsimula na kumampi dito kay VP Sara. Ulitin ko ulit, pagkasabi nito na talagang nung kumandidato na itong unit team, wala kong binuto ni isa nito. As in, wala. Hindi ko to binuto to si VP Sara, si Bongbong Marcos. Unit team, hindi ko talaga to sinuportaan nung time na yun. 2022. Wala. Hindi ako sumuportaan. Isko Moreno ako eh. So, kami dito, na mga pamilya ko. So, ito, noong time na yun, na panahon nito sa budget na eksakto isang taon ngayon, doon ako nagsimula na dito ako sa kanya na nakipag nilabas ko yung aking saloobin dito. Yung iba nga, nababas ako, ang daming mga sinasabi. Mayroon pa nga iba dyan hindi lang bas ang talaga ang sinasabi sa akin banta na sa buhay Ganun na talaga. Galit na galit. So, doon ako nagsimula. So, itong time na to, yung sa budget hearing. So, sabi ko, parang pang-aapi kasi ang ginawa nila noon. So, ito yung makikita natin na pagkikitungo ngayon ni Congresswoman Swansing. Maraming salamat dito sa mga taong ganito na ginamit ang kanilang pagkatao, kanilang serbisyo talaga, kung ano talaga. Di ba yung feeling na amin to pag di namin ibigay ito sa'yo, wala kang magawa. Ganun ang mentalidad noon. Kaysa ngayon, iba na. Siguro naisip nila to na wala na si Martin Romualdez. Kasi utos kasi yun ni Martin Romualdez. Kaya ngayon, wala na si Martin Romualdez. Sana maayos ito lahat. Kasi noon kasi, ang gulo talaga, di ba? Sana Pilipinas, hindi ka na ganun kaaping-api itong mga tao ngayon.